Ako po ay nagagalak na makasama po kayo ng aking may bahay sa araw na ito na tayo po ay sama-samang sumamba sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula ng ating pangangaral, samahan niyo po ako muli na manalangin. Aming Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sa inyong biyaya. At kanina sa aming Bible class, we are so amazed how great, how unfathomable na kayo, O Diyos, sa inyong katangian. Ang inyong katangian ay ang inyong mismong kalikasan. Ang inyong katangian ay kayo mismo at nakamamanghang katotohanan nito. At ito ay nagdadala sa amin na sambahin kayo sa katotohanan kung sino kayo. At tunay na kami ay namangha kanina na makita namin na hindi kayo Diyos na may taglay ng pag-ibig. Kayo ang Diyos na sa kanyang kalikasan at buong pagka-Diyos ay pag-ibig. Kaya sa umaga pong ito, O aming Ama, sa aming pong pakikinig ng pangangaral ng inyong salita, samahan niyo po kami at muli niyo po kaming manghain sa ganda ng inyong kaluwalhatian. At sa aming pong teksto na aming pag-aaralan, nawa po'y soberanong kumilos ang inyong espiritu. Ang banal na espiritu po ang aming kailangan sa umagang ito upang maunawa namin ang mga katotohanan ng inyo pong salita. Samahan niyo ang iglesyang ito, samahan niyo ang bawat may pandinig sa oras na ito at pagpalaan niyo ang lahat ng maabot ng tinig ng pangangaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Sokristo. Amen. To begin my sermon, gusto ko po magbigay ng isang trivial experience na naranasan ko a few weeks ago. Ito ay masyadong trivial pero you will get the point that I'm going to point out. Nung isang morning po, isang breakfast, ako po at ang aking anak lamang ang nasa bahay at ako po ay nagluto ng itlog. Nagprito po ako ng itlog. Yung usual na ginagawa po, yung lagi naming breakfast tuwing morning, pritong itlog. At nung ako po ay nagprito ng itlog, ay nakalimutan ko po maglagay ng asin. At ramdam ko po na walang asin yung aking itlog dahil walang lasa. Pero bagamat walang lasa yung aking itlog na pinirito, we can still enjoy our breakfast. So ibig sabihin, kahit wala yung sangkap na yon na sa iba ay mahalagang sangkap yon, lagyan ng asin ang itlog, but still, bagamat nakalimutan namin yon, ay we can still enjoy and go on eating our breakfast. Kung titingnan nyo po sa trivial na halimbawa na yon, pag yung mga ganong katrivial, ganong kaliit na bagay, bagamat makalimutan natin, we can still go on. Halimbawa, nagluto ka ng sinigang, makalimutan mo man ang okra, makalimutan mo man ang kangkong, still, makakaluto ka ng nilaga, makakaluto ka ng sinigang. Alam niyo po, ang nakakalungkot sa buhay pananampalataya, meron tayo nakakaligtaang mahalagang sangkap ng ating pananampalataya na bagamat yung sangkap na yon ay dapat dala natin, dapat ay ipinamumuhay natin, many Christians still go on to their Christian living despite na yung mahalagang sangkap na yon ay wala. Pwedeng walang sangkap na asin ng itlog, pero itong sangkap na tinutukoy ko bilang isang mananampalataya, hindi ka maaring magpatuloy pag wala ang sangkap na ito. Maaring marami kayong nasa isip na ano yung sangkap na tinutukoy ni Pastor. Actually, isa sa sangkap na makikita natin dito na napakahalaga sa ating teksto na dapat ay hindi mawala, huwag kang magpatuloy bilang mananampalataya. I will encourage you, do not go on to live your Christian life if you do not experience these ingredients, itong sangkap na ito. At ang sangkap na yon ay ito po, ang mamasdan ng kalwalhatian ng Diyos. Ulitin ko po, ito yung pinakamahalagang sangkap ng pananampalataya. Hindi ka makakapagpatuloy, hindi ka magkakaroon ng lakas, hindi mo may pagpapatuloy ang iyong buhay pananampalataya sa mabigat at madilim na karanasan kung hindi mo napapagmasdan o nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay napakahalagang sangkap sa buhay pananampalataya dahil sa oras ng pagsubok, hindi yung joke, hindi yung humor,
Hindi yung magandang kwento na napakinggan natin sa pulpit ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Ang magbibigay ng kalakasan sa inyo sa oras ng madilim na pagsubok ay yung napakinggan dahil sa pakikinig na pagmasdan nyo ang kalwalhatian ng Diyos. Ang kalwalhatian ng Diyos ang pinakamahalagang sangkap sa buhay pananampalataya dahil dadalhin tayo sa walang hanggan ng Panginoon para makita ang kanyang walang hanggang kaningningan ng kalwalhatian. But we are made able in this life to gaze upon the beauty of the glory of God. At yan ang karanasan ni Isaiah. Gusto ko pong buksan ninyo ang inyong Biblia sa propesiya ni Propeta Isaiah chapter 6, verse 1. Basahin ko lamang po ang talatang 1, and I do believe many of us are familiar sa teksto na ito. Ang bibigyan din ko lamang po ay ang verse 1. Isaiah chapter 6, verse 1. Noong taong namatay si Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang tronong matayog at mataas at napuno ang templo ng laylayan ng kanyang damit. Kung titingnan ninyo at magpapatulig niyong babasahin yan, nang nakita ni Isaias ang kalwalhatian ng Panginoon, ang templo ay nayanig. Imagine this. Nagpakita ang Panginoon kay Isaiah. And yet, nung dumating ang pangitain na ito, hindi kayang i-contain ng physical world yung glory ng Panginoon. I imagine, nung bumaba yung presensya sa pangitain ni Isaiah, nanginig ang kalupaan. And sa Psalms, like Psalms 97, makikita natin doon na nanginig ang lupa. Sa Exodus, sa Mount Sinai, nang bumaba ang presensya ng Panginoon, nakita natin nanginig ang lupa. So makikita natin sa ating talata, ang pagpapakita ng Panginoon kay Isaiah is not a trivial thing, hindi ito simpleng bagay. Ang nagpakita kay Isaiah ay ang Diyos na dakila sa kalwalhatian. Nang nagpakita ang Panginoon kay Isaiah, ito po'y panahon na kung saan si Isaiah po, sa kanyang personal na buhay, siya po ay nagdadalamhati ng panahon na ito. Sa panahon na siya ay nagdadalamhati, ang maluwalhating pangitain na ito ay dumating sa kanya. Ito yung panahon na kung saan namatay ang kanilang hari. Sinabi sa talatang 1, ito yung panahon o taong namatay si Haring Uzzias. Wala silang hari, kaya dito ang buong bayan ng Juda ay nasa panahon ng kalungkutan. Ang bayan ng Juda ay nagluluksa, nagdadalamhati, at dahil wala silang hari, ang bayan ng Juda ay nangangamba dahil they were prone na makonquer ng other nation dahil wala silang pinuno, wala silang hari, walang magtatanggol sa kanila. Makikita natin sa ating talata nang ang trono ng Juda ay walang nakaupo. Ito yung panahon na nagpakita ang Panginoon kay Isaiah. Walang nakaupo sa trono ng panahon na ito. Ngunit, binuksan ng Diyos ang langit. Binuksan ng Diyos ang langit sa kanyang propeta, kay propeta Isaias. At ipinakita ng Panginoon kay propeta Isaias ay ito. Walang nakaupo sa trono ng Juda, pero ang tunay at ang walang hanggang haring Diyos at kanilang Panginoon ay nakaupo sa kanyang trono. And that is very comforting for Isaiah dahil wala silang hari. Ang gustong gawin dito ng Panginoon, iniisip ko, hindi kinomfort ng Panginoon si Isaiah by pep talk. Hindi sinabing, oh Isaiah, huwag kang mag-alala, nandito ako sa iyo. Huwag kang matakot. Sasama. Hindi yun ang pinakita ng Panginoon. Because by this time, wala silang hari. Ang gustong palakasin ng Panginoon, gustong pagtibayin si Isaiah sa kanyang gustong pauwiin ng Diyos ang kanyang kalumbayan, ang kanyang kalungkutan at pangamba ng panahon na ito dahil wala silang hari. At ang ginawa ng Panginoon para pauwiin at alisin ang mga bagay na yon, ipinakita kay Isaiah sino ang tunay na hari, nakaupo sa trono, ang Panginoon. Maaring tulad ni Isaiah, matatagpuan tayo sa ganitong kalagayan, maaring madilim. At maaring ang iglesyang ito, ang partikular na iglesyang ito ay lumagay sa madilim na probidensya. Ngunit kahit mga kapatid,
kahit gaano man kadilim ang probidensya ng Panginoon na kanyang ipahintulot sa ating buhay at bilang isang iglesia, hindi tayo iiwanan ng Diyos na mag-isa. Maaaring ang isang bansa ay mawalan ng presidente. May kilala ako ngayong malapit na kaibigan sa akin sa Phoenix, Arizona. Wala silang pastor. And yet, I encourage this brethren of mine na sinasabi ko sa kanya, wala kayong pastor ngayon, ngunit ang Panginoon ang tunay na nangangalaga sa inyo. And right now, sila po ay natitrete ng iba na i-close na lamang ang church. At kinausap ko itong aking kaibigan na ito, no, hindi kailangan. May Panginoon na nakaupo sa trono, ang ulo ng iglesyang ito ay may hawak sa inyo, continue as a church dahil ang tunay na naghahari sa inyo ay ang Panginoon, hindi yung pastor na umalis sa inyo. And so I encourage this church, this brethren of mine na taga Phoenix, Arizona, at ang sabi niya, ito yung kanilang magiging goal. Hindi magsasara ang church dahil ang tunay na pinuno, ang tunay na naghahari sa iglesia ay ang Diyos na hari na nakaupo sa trono. Yan ang ginawa kay Isaiah. Kung titingnan ninyo sa ating konteksto, Isaiah was confronted, kinumpronta ng napakadakilang pangitain. Isaiah was confronted by this divine glory. Divine holiness. Isipin nyo yun. Siguro kapag kayo pumunta ng Manila at nagkataon, ako may experience po ako noon, nung ako pinagtatrabaho pa sa Manila, ay nakalimutan ko lamang yung pangalan ng building. Sakay ako sa elevator at na-starstruck ako dahil sabay ko si Dingtong Dantes at sabi ko, na-shock talaga ako dahil artista ito, hindi normal na mangyari yun. Hindi yun everyday na nangyayari sa akin. And we are amazed sa ganung bagay at tinanguan niya ako at lalo akong nabighani at nung tinanguan niya ako. Tingnan niyo, tayo ay namamangha sa ganitong mga karanasan, mga kapatid. Ngunit ito'y tao lamang. Isipin ninyo, right now si Isaiah, he was confronted by divine glory, by divine holiness, na sa palagay niyo mararamdaman ni Isaiah. To the point, inamin niya ang kanyang kasalanan. To the point, he was so humble by this vision. Hindi ito basta abstract experience. Ito ang magmumold kay Isaiah to be a strong prophet. He will become a strong prophet, matapang niyang ipapangaral ang salita ng Panginoon dahil nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Na ang gusto kong i-point po dito sa inyo, merong divine glory, may kaluwalhatian ng Panginoon na nakita si Isaiah. Yun ay walang duda. Yun ay walang duda na may nakita si Isaiah na napakaluwalhati, may nakita siyang kaluwalhatian ng Panginoon na hindi natin may tatanggi. Ito'y mabiyayang ipinagkaloob ng Panginoon kay Isaiah. At makikita natin sa John chapter 12 na totoong nakita ni Isaiah, John chapter 12 verse 41 and following, makikita talaga natin doon na nakita ni Isaiah ang kaluwalhatian ng Panginoon at ininterpret yun ni John na ang kaluwalhatian na nakita niyang yun ay kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Ang gusto kong ipunto dito sa inyo is, sa buhay na ito, merong ipinagkakaloob ang Diyos sa kanyang hinirang na makita ang kanyang kaluwalhatian. Are you excited with that? Di ba kayo nasasabik sa katotohanan na yun? Na ang Diyos, sa buhay na ito, mabiyaya niyang ipagkakaloob, pasisilipin niya tayo ng kanyang kaluwalhatian. At yun yung bagay na nakaka-excite. Alam niyo po kung bakit? Dahil kung makikita natin ang Panginoon, bibigyan tayo ng pasilip ng Panginoon ng kanyang kaluwalhatian, magiging mas kapanabik ang walang hanggan dahil doon makikita natin. Hindi sa kalubusan, sa kanyang essential being, makikita natin ng Diyos, pero may makikita tayong kaluwalhatian na higit pa sa ipapakita niya dito. Ngunit, sa buhay na ito, gusto ko kayong i-encourage, merong kaluwalhatiang ipinapasilip, pinapatikim ang Diyos sa kanyang hinirang. At yun ang kailangan mong hanapin bilang mananampalataya. Huwag kang magpatuloy na yung iyong pananampalataya, ipagpatuloy mo na hindi mo nararanasan na nakakasilip ka sa kaluwalhatian na yon ng ating Panginoon.
Tingnan ninyo dito yung ating talata. May dalawang facets of glory, akong tinatawag dito, na nakita ni Isaiah. Ang unang facets o tapyas ng kaluwalhatian ng Panginoon na kanyang nakita dito is, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa mataas at matayog na trono. Yun yung glory. Ikalawang glory na nakita ni Isaiah dito is yung Trisagion. Yung holy, holy, banal, banal, banal ang Panginoon ng hukbo. So yan dalawang yan. Ngunit ang focus ko sa umagang ito, hindi ko kayang i-explain lahat yung glory na yun. Ang gusto kong bigyan natin ng focus dito ay yung unang glory na nakita ni Isaiah. Ang nakitang glory ni Isaiah is this. He saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted. Yun yung glory. Yun yung glory na titingnan natin dito. Yun yung glory na ipinakita ng Panginoon kay Isaiah. Simple lamang po ang aking mensahe sa umaga pong ito. Ang aking mensahe ay sa madilim na probidensya, ang liwanag ng kaluwalhatian ng soberanong Diyos, ang ating tiyak na kaaliwan, kagalakan, at matibay na lakas. Ulitin ko po. Sa madilim na probidensya, ang liwanag ng kaluwalhatian ng soberanong Diyos, ang ating tiyak na kaaliwan, kagalakan, at matibay na lakas o tiyak na lakas. At dito gusto ko ipakita sa inyo ang tatlong bagay na nakita ni Isaiah o yung favor ng Panginoon na ipinakita kay Isaiah. Una, the favor of seeing the glory of God. Yung pabor o biyaya na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. At ikalawa, the favor of seeing the Lord reigning full of glory. Ikatlo po, the favor of seeing the glory of God in His name. The favor of seeing the glory of God in His name. Yan tatlong yan ang ating titingnan sa umaga pong ito. Una, tingnan natin ang unang bahagi ng ating mensahe. The favor of seeing the glory of God. The favor. Ibig sabihin, in this life, may favor ang Panginoon na tayo ay pasilipin, na tayo ay bigyan ng patikim sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tingnan niyo po sa tagpong ito, si Isaiah ay talagang pinagpala ng Panginoon. Makita ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang nakitang kaluwalhatian po dito ni Isaiah, hindi pisikal na anyo. Huwag nating isipin na ang nakita ni Isaiah ay literal na trono at ang Diyos ay nakaposture, na nakaupo. Pinag-aralan ninyo na ang Diyos ay walang kaninaw, ang Diyos ay walang anyo. So, hindi yung buong kalikasan ng pagka-Diyos ang nakita niya. Hindi yung kabuuan ng Diyos ang kanyang nakita. Kundi, nang nakita ni Isaiah ang Panginoon, nagpakita ang Diyos sa pangitain sa anyong aangkop sa kakayahan ni Isaiah na makita ang Panginoon. Naangkop na kaya niyang tingnan. At tulad ng ginawa ng Panginoon kay Moses, anong ginawa ng Panginoon kay Moses? Sinabi ng Panginoon, Exodus 33 verse 20, hindi mo maaaring makita ang aking mukha, sapagat hindi ako maaaring makita ng tao at siya ay mabubuhay. Hindi pwede. Ano ang nakita ni Moses? Likod ng Diyos. Pero I will argue that still, yun ay glory ng Panginoon. He witnessed the glory of God. Not the face, but still yung back ng Panginoon is still enough for us to be amazed how glorious our God is. Likod pa lamang yun. Tanda ko sa SM, may nakita kong artista, likod lang ang nakita ko, tuwan-tuwa na ako. Imagine this, ang nakita ni Moses, pagamat likod, wag nating maliitin yun, wag natin, likod lang naman ang nakikita. The back of God is still full of glory. That is so glorious na si Moses mismo ay namangha sa nakita niyang yun. Kaya tiyak na may kapahayagan ng kaluwalhatian ang Diyos na nakita si Isaiah. Ang agad na makikita natin dito ang katotohanan na alam niyo po kung ano, based sa experience ni Isaiah, based sa experience ni Moses, napakagandang katotohanan na ang Diyos ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian. Ang Diyos ay nagpapakita ng kaluwalhatian.
Sa anong panahon nagpakita ng kaluwalhatian ang Panginoon? Nagpakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa panahon. Kung babasahin niyo po yung naunang 5 kabanata ng Isaias, the first 5 chapters, kapag ititiningnan natin, nagpakita ng kaluwalhatian ng Panginoon sa panahong ang bayan ng Juda ay nagre-rebelde. Sa panahon na sumasamba ang bayan ng Juda sa idolo, sa gawa ng kanilang kamay, sa panahon na tumatalikod ang bayan ng Juda sa Panginoon, sa panahon na kung saan ang kautusan ng Diyos ay kanilang tinatalikuran. To the point, sinabi ni Isaiah chapter 1 verse 3, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakikilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Ibig sabihin, ganito kalayo ang bayan ng Juda ng panahon na ito. But still, makikita natin dito, sa panahong yun, nagpakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. And I will say, despite of their sin, still God is so merciful to this nation at pinakita pa rin niya ang kanyang kaluwalhatian. Nakakalungkot dahil ang bansang ito, ang bayan ng Israel, ay tinawag upang magpakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Tinawag ang bayan na ito para magpakita ng kaluwalhatian, ngunit sila ay naging bulag. Ang bayang ito ay naging bulag, pinagdilim ng kasalanan ang kanilang mga mata at binago ang kanilang pagtingin sa Diyos. Naging madilim ang kanilang pananaw sa kabanalan ng Diyos. Nakikilala ng asno ang kanyang Panginoon pero hindi nakikilala ng bayan ng Juda ang kanilang Panginoon. Kung titingnan natin dito, dahil sa kasalanan, binulag sila sa kagandahan ng kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, nawala ang pagnanais na hanapin ng bayang ito ang kanilang Diyos. Sa halip, ang nakita nila ay Diyos na killjoy, na Diyos na hahadlang sa kanilang mga sariling pagnanasa. Mga kapatid, gusto ko ipakita sa inyo dito, ang Diyos ay nagpapakita ng kaluwalhatian. Ngunit tingnan ninyo gaano kasama ang kasalanan. Ang Diyos ay nagpapakita ng kaluwalhatian, subalit tingnan ninyo ang kasalanan. Pinapapangit, binubulag tayo ng kasalanan sa kaluwalhatiang ipinapakita ng Panginoon. Imagine the first man and woman that was created. Naglalakad ng Diyos. Nakikita nila, hindi ko alam kung gaano sila ka-intimate, pero makikita natin there is this kind of intimacy na hindi natin ma-experience ngayon. Sa eternal life natin ma-experience. Yung napakagandang kaluwalhatian ng Panginoon, nang narinig ni Adan na lumalakad, dahil nagkasala sila, anong naramdaman ni Adan? Takot. Imbis na dapat kagalakan na makita niyang muli yung kaluwalhatian. Ito ang Panginoon, lumalapit sa akin. Makikita kong muli ang kaningningan ng kanyang kaluwalhatian, subalit dahil sa kasamaan ng kasalanan, hindi niya ninasa. Sa halip takot. Ganang kapangit ng kasalanan. Binubulag tayo ng kasalanan para hindi natin makita ang kagandahan ng kaluwalhatian ng Diyos na kanya ipinahayag sa atin. Sa ating teksto, nakita ni Isaias ang hindi nakita ng buong bayan ng Juda. Habang binulag ng kasalanan ang buong bayan ng Juda, si Isaias, nakita niya ang Panginoon. Anong nakita ni Isaiah? Mataas, marangal, at nakaluklok na Panginoon nakaupo sa trono, naghahari. At ang kanyang di malapitang kabanalan ay nasaksihan ni Isaias. Ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias ang kanyang kaluwalhatian. Ang kanyang kaluwalhatian upang ipakita, hindi lamang ito para sa bayan ng Juda, kundi para sa atin. Siya ay Diyos na nagpapahayag ng kaluwalhatian at ito'y dapat nating masdan. Ito'y dapat nating tingnan. Ang aking hamon sa inyo ngayon, ang Diyos ay nagpapakita ng kaluwalhatian. Anong dapat mong tugon? Tingnan mo ito. Tingnan mo ang ipinapakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang pangitangaing ito ay hindi lamang ibinigay ng Panginoon para sa kaaliwan ni Isaiah. Ang kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos, ito'y biyaya ng Panginoon
sa sanlibutang nahulog sa kasalanan. Isipin nyo itong sanlibutan na ito, bagamat ito'y nahulog sa kasalanan, naniniwala akong hanggang ngayon, bagamat ito'y bagsak at bulag sa kasalanan, ang ating henerasyon, ang ating mundong kinalalagyan, nagpapakita pa rin ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Alam po ninyo, ako'y naniniwala na ang ating henerasyon not to put down our country, pero masasabi ko po hindi lamang ang ating bansa, ngunit maraming bansa at kultura ang nabulag na ng kasalanan. Nakikita natin kung paano binubulag ng kasalanan ng sanlibutan ng maraming bansa. Kita natin ang tahasang korupsyon. Ngayon, pwede mo nang baguhin ang iyong kasarian. Ngayon, hindi na nagiging pamantayan ng katotohanan. Ang pamantayan ay damdamin. It feels great. I feel happy. So, ito yung pamantayan ko. Kapag masaya ako, I can identify myself as a woman. Bakit? Wala kang pakialam doon, masaya ako. So, happiness and feeling ang batayan, hindi na ang salita. Kaya nagiging tama ngayon sa ating panahon ng kasalanan. Alam niyo, sa ganitong henerasyon na binulag na ng kasalanan, ang kailangan ng ating henerasyon ay hindi moral improvement. Hindi moral improvement. Ang kailangan ng ating henerasyon, tulad ng panahon ni Isaias, ang kailangan natin ay kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos upang makita natin ang karumihan ng kasalanan at tayo'y ibaba sa ating mga sarili. Ang kailangan ng ating henerasyon ay makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. Maaaring sinasabi nyo, hindi tayo tulad ni Isaiah. Sa kanyang panahon, totoo po yun. Hindi tayo tulad ni Isaiah. Ngunit, ito ang biyaya ng Diyos sa ating iglesia. Maaaring sinasabi, magkaiba tayo ng panahon ni Isaiah. Totoo yun. Malaki ng ating pagkakaiba. Bagamat hindi tayo katulad ng panahon ni Isaiah, ngunit may biyaya ang Diyos sa ating iglesia. Na sa pamamagitan ng tapat na pangangaral ng kanyang salita, sa pamamagitan ng matapat na pangangaral ng kanyang salita, tayo'y binibigyan, pakinggan niyo po ito, tayo'y binibigyan ng pribilehiyong mapagmasdan ng kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan ninyo yung pribilehiyo ng iglesia, tingnan ninyo ang biyayang binibigay ng Panginoon sa kanyang iglesia. Huwag niyo sabihin, lugi tayo, mas advantage si Isaiah. Huwag niyo sabihin, lugi tayo, mas advantage si Isaiah. Dahil sa tuwing makikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Panginoon, may pribilehiyo tayong makita ang kaluwalhatian at kagandahan ng Diyos. Hindi natin makikita o mararanasan ang parehong pangitay ni Isaiah. Ngunit, sa bawat pangangaral ng salita, binibigyan tayo ng kakayahan. Kakayahang mapagmasdan ang kanyang kaluwalhatian. At ito'y dapat nating tingnan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ito nangyayari. Na sa pangangaral nating nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Huwag nating asahan na sa panaginip pagpapakita ang Diyos. Hindi. Tuwing may pangangaral sa araw ng Panginoon, yun ay isang event that we can gaze upon the glory of our God. Preaching is an event for us to gaze upon the glory of God. It is an event for us to see the glory of God. Ngunit ito yung una kong gustong puntuhin. At ito yung gustong bigyan diin. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang bintana upang mapagmasdan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. This is the window. Ito yung bukas ang bintanang ito. Binubuksan ng pulpitong ito ang bintana para makita natin at mapagmasdan natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya ang hamon sa atin, ang pagmasdan o tingnan ng kaluwalhatian ng Diyos, ito'y dapat maging banal na gawain ng bawat Kristiyano. That is your goal. When you read the scripture, you can behold the glory of God. 1 Peter chapter 1, verse 8 to 9. Sinabi doon, though you do not see Him, you love Him. Though you do not see Him now, you believe in Him. May nakita ba silang literal? Nakita ba nila ng physical si Kristo? And yet they love Him and they believe Him. Paano?
through the preaching of the gospel, they see the glory of Christ. They believe, they love Christ, though physically, hindi nila nakita. Kaya sa bawat mananampalataya, mga kapatid, this is your goal. Ito yung hanapin ninyo sa inyong karanasan, mapagmasdan ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. Kaya sa panahon ito na pinabababa ng mga tao ang kabanalan ng Diyos, dinodomesticate ng maraming tao ang Diyos, dapat nating itaas ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ito lamang makakapagpanumbalik ng ating tamang pagkakilala sa Diyos. Ang pulpitong ito ang kakasangkapanin to elevate, to give a proper view how glorious, how beautiful our God is. See, this is the favor. The favor of seeing the glory of God ay hindi exclusive. Ang makitang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi eksklusibo kay Isaias, hindi eksklusibo kay Moses, hindi eksklusibo sa mga propeta sa lumang tipan. Ito'y magiging karanasan din natin sa pamamagitan ng pangangaral ng Panginoon. Kaya, bibigyan tayo, papasilipin tayo ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Ikalawa, the favor of seeing the Lord reigning full of glory. Ang makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang paghahari. Makita ang Diyos na naghahari. Tingnan din po ninyo yung larawan doon na sinabi, ang Panginoon ay nakaupo sa trono. Nakaupo sa trono. Again, hindi dapat natin itong unawain na literal na merong upuan ng Panginoon. Alam niyo po, totoo po ito. Meron akong nakadiskusyon na, hindi naman discussion, kung hindi small talk lang ng isang driver at ang sabi niya, ang Diyos daw po ay may puwet. Sabi ko, paano niyo po nasabi po yun? Aba, maraming magpapatotoong talata. Actually, may kamay pa nga ang Diyos. Ayun, at sinabi nga niya na pinakita daw at sinabi ng isang propeta. Hindi niya sinabi na si Propeta Isaias yun, pero sa aking pananaw, mukhang ito yung kanya tinutukoy na ang Diyos daw ay nakaupo sa trono. Hindi niya tinukoy na ito yung talatang iyon. Mga kapatid, ito ay hindi literal na nakaupo ang ating Panginoon. Walang physical na trono ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay espiritu, hindi siya nakaposture ng nakaupo. Gusto ko ipaliwanag na ang pangitain na nakita ni Isaiah, ang Panginoon ay nakaupo sa trono. Ito po ay isang paglalarawan, napakahalagang larawan na dapat nating tingnan. Ito ay paglalarawan ng aktibong pamamahala ng Diyos. Aktibong pamamahala ng Diyos. Ito ay pagsasalarawan ng kanyang ganap na paghahari. Na siya'y nakaupo, ibig sabihin siya'y aktibo sa kanyang pamamahala. Siya ay ganap na naghahari. At yung pagkakaupong yun ay larawan na ang Diyos ay sukdulang makapangyarihan na ang lahat ng bagay na nilalang ay sakop ng kanyang paghahari. Walang bagay na hindi sakop ng kanyang paghahari. To the point, kung mabibilang natin ang bituin sa langit na hindi natin kakayanin, ngunit ang Panginoon, they know them by name. Hindi literal na pangalan. Ano po, huwag natin isiping may pangalan. Juliet, Grace, yung mga bituin. Kung hindi, by saying He knows them by name, He knows their size, their color, their place, their exact place, their distance. Ganoon mamahala ang Panginoon to the point na maging yung pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na isang maya ay hindi malalaglag, hindi alam ng ating Panginoon. Kaya dito, pinapakita na ganoon ng Diyos. Siya'y aktibo. Siya'y aktibong namamahala, sukdulan ng kanyang kapangyarihan, abot ang lahat ng sangnilikha. At sa kontekstong ito, nakita ni Isaiah ang pangitay na ito na ang Diyos ay nakaupo sa trono sa panahong walang nakaupo sa kanilang trono. Ngunit nakita ni Isaiah, may nakaupo sa trono ng langit. Pinapakita ng pangitay na ito na ang Panginoon na nakaupo sa trono, siya ang tunay na hari. Siya ang tunay na hari. Ang nakaupo sa trono, siya ang tunay na hari. Ito ang patuloy na katotohanan hanggang ngayon. Ang Diyos ay naghahari, pinaghaharian ng Diyos ang langit at ang lupa. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang soberanong pamamahala. Ito ang kaluwalhatiang tinutukoy ko na nakita ni Isaias. Ito ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Pinaghaharian niya ang lahat. Huwag kayong mangamba. Hindi nyo naintindihan ang providensya ng Panginoon sa inyo. Ano tinatanong nyo, bakit nangyari ang lahat ng ito? Hindi masamang magtanong, hindi masamang sabihin sa Panginoon, Panginoon, ako ay nasasaktan. Ngunit matapos mong ibulalas, sabihin lahat ng nararamdamang sakit sa Panginoon, kilalanin mo, siya'y naghahari. Hindi mo man naintindihan, isang bagay ang pananganan mo. Huwag kang mag-dwell sa bagay na hindi mo maintindihan. Bilang mananampalataya, hindi ko alam kung ano mangyayari mamayang 12:30. Magkukos ba yun sa akin ng anxiety? Hindi ko alam ang mangyayari mamayang 12:30. Bukas hindi ko alam ang mangyayari. Pero isang bagay, I can move forward hanggang mamayang 12:30, hanggang bukas, because alam ko ang Diyos ko ay naghahari. Ang Panginoon ko ay sukdulan sa paghahari. Aktibo siyang namamahala sa lahat ng bagay. So bakit ako mangangamba? Kaya ang pangitayang ito ay pinapakita sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay naghaharing ganap, walang hanggan. Ang langit at lupa ay nasa ilalim ng kanyang soberanong pamamahala. Bakit ka mangangamba sa sitwasyong hindi nyo naintindihan? Ang bagay dapat nyong intindihin. Hindi ko man to naintindihan. Alam ko ang Panginoon, ang ulo ng iglesyang ito ay naghahari. Naintindihan ba ni Job ang kanyang experience? Hindi. Anong sinabi ni Job? Ako man ay patayin, mananangam pa rin ako sa Diyos. Marami ng mga hari come and go. Alam niyo po ba, noong 19th century, isang nagngangalang Arthur Evans, isang archaeologist, ang nakadiskubre ng pinakamatandang trono. Most likely, mga 15th century BC itong trono, na 18th century BC ang trono na ito kung kanilang i-date back. At ang tronong ito ay maganda at tinitingnan nila na ito'y inupuan ng mga makakapangyarihang mga tao. Maaring priest, maaring hari, ginamit ito isang sa mga politika, pero ang punto rito, tiyak na may isang taong makapangyarihan ang umupo sa tronong yon. Pero nasaan na ang taong makapangyarihan na yun? Nasaan na yung taong dating makapangyarihan na nakaupo doon? Wala na. Pero yung haring nagluklok, sa haring yon na nasa langit hanggang ngayon ay nakaupo pa rin. All kings will pass away, but the true King of kings, Lord of Lord, ay hindi matatapos ang kanyang paghahari. Mangangamba ka ba sa mga bagay na hindi mo maintindihan? Kaya yung ganap at walang hanggang paghahari ng Panginoon, ito ay dapat maging kaaliwan ng iglesia. Ito ang dapat nating maging kaaliwan sa panahon ng masakit na probidensya. Maaring nakalituhan, maaring pangyayaring hindi natin maipaliwanag. Ang di mo kayang maipaliwanag na sitwasyon, ang ipangharap mo, hindi ko naintindihan, pero Panginoon ko'y naghahari ngayon. Haharapin ko ang isang sitwasyong hindi ko maintindihan. Haharapin ko ang sitwasyong masakit sa akin dahil tulad ni Isaiah, maraming madilim na probidensyang dinaanan si Isaiah, pero siya naging matibay dahil alam niya ang kanyang hari, ang tumawag sa kanya ay nakaupo sa trono. Kaya yung vision na ito is for us. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng pagsubok na walang paliwanag, ang pag-asa natin ay mananatiling nasa hari, nasa ating Diyos. Yan ang kanyang kaluwalhatian. Ang abot niya lahat ng bagay. Ang buhay mo ngayon, kung bakit nagpapampang yung puso ay dahil sa Diyos. Maging yung kinauupuan nyo ngayon na composed ng molecules, sino ang nagpuput together ng mga molecules na yan? Itong gusali na ito is made out of atoms. Ang tanong, sino yung nag-hold ng mga atoms na yun? Huwag tayong maging bulag na, huwag natin sabing, at this very moment of time na i-experience natin ang makapangyarihang paghahari at pamamahala ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Yung mismong kinauupuan ninyo at ang building na ito, nag-stay together dahil pinamamahalaan niya ng Panginoon. Pinamamahalaan niya. Hindi maghihiwa-hiwalay yung mga atoms na yan. Alam niyo, ang ating mundo ay, ang ating planet Earth, meron niyang certain level of oxygen. Hindi ko, nakalimutan ko kung ano yung certain level ng oxygen, pero kapag tumaas, pag bumaba ang oxygen, ano mangyayari sa atin? Ay patay tayo. Ano po? Kukulangin tayo ng oxygen. Pero pag tumaas ang oxygen, hahapuin ba't hindi tayo hahapuin? Pag tumaas ang oxygen at may konting spark, sunog tayong lahat. So kailangan yung oxygen is level.
Ang tanong, sino ang nagme-maintain ng level na yon? At this very moment of time, you are experiencing the divine, powerful providence of our King. Siya ang namamahala ngayon. Pangatlo, the favor of seeing the glory of God in His reign. Ang pabor na makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang pangalan. Pansinin niyo yung ating talata, nagbanggit dyan si Isaiah ng mga pangalan. Sinabi niya, nakita ko ang Panginoon. Kung meron po kayong English translation, kung papansinin ninyo, ang capital lang dyan ay L. Pero pagdating po sa verse 5, ang sabi doon, nakita ko, sa verse 5, nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sa verse 5 ay lahat ng word na Lord ay caps lock, tama po, no? So magkaibang pangalan yan. So makikita natin dito, si Isaiah ay nagbabanggit ng mga pangalan. Sa verse 1, mamaya aking papaliwanag, na ang ginamit yung pangalan ni Isaiah ay Adonai. Dahil kung titingnan nyo, ang capital lang ay yung L. Pagdating sa verse 5, sa verse 3 and verse 5, yung Lord po dyan ay lahat caps lock, yan po ay Yahweh. So hindi basta nagbibigay ng pangalan si Isaiah. Ang bawat pangalan na sinambit ni Isaiah, pakinggan niyo po ito, ang bawat pangalan na sinambit ni Isaiah na ibinigay niya sa Panginoon, na itinawag niya sa Panginoon, ay mga pangalang nagpapakita ng aspeto ng karakter o sino ang Diyos. In other words, that the name reveals who God is. Ang mga pangalan na yun nagpapakita kung sino ang Diyos. Halimbawa sa verse 1, ang ginamit doon ni Isaiah ay Adonai. Ano ang ibig sabihin ng Adonai? Ang ibig sabihin po niyan, kapag ginamit ang salitang Adonai, ang binibigyan din po dito ay ang pagiging makapangyarihan ng Panginoon, ang pagiging may-ari at pagiging soberanong ng Diyos at ang kanyang pamamahala sa lahat. So binibigay, ito ay pinapakita yung supremacy ng Panginoon na lahat ng bagay ay nasa Kanya. Nasa Kanyang pamamahala ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, yung absolute sovereignty, yung kalubusan ng pagiging soberano, pinaghaharian ng Panginoon ng lahat ng bagay. So nakita ni Isaiah at tinawag niyang Adonai ang nakaupo sa trono dahil nakita niya ang tunay na may-ari ng lahat, ang tunay na namamahala ng lahat, ang tunay na naghahari, ang tunay na makapangyarihan at soberanong nagpapatupad ng lahat, hindi ang namatay nilang hari. Kaya pinapakita kay Isaiah ngayon, ipinakita ng Panginoon kay Isaiah, patayangin yung hari, pero ako pa rin ang mananatiling Adonai ng lahat ng bagay. Kaya tinawag si Isaiah ng Diyos para ipakita sa kanya na siya ang tunay na Adonai, siya ang supreme na merong hawak sa lahat ng bagay. Pinamamahalaan ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hindi lamang sa verse 5, sinabi din doon, Panginoon ng mga hukbo. Panginoon ng mga hukbo. Ang Panginoon dyan ay, ang ibig sabihin po niyan ay Yahweh, Yahweh Sabaoth, Lord of Armies. Now, sa simpleng paliwanag, I will not go on to the details ng ibig sabihin ng Lord of Hosts. Pero ang ibig sabihin po ng pangalang ito, ang Panginoon ng mga hukbo, binibigyan din ni Isaiah na ang kapangyarihan ng Diyos na kanyang nakita, yung Adonai, the Lord of Hosts, Yahweh Sabaoth, ang Diyos na ito na kanyang nakita ay ang Diyos na Panginoon ng lahat ng kapangyarihan. Nang sinabi ni Isaiah, nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi ngayon sa atin ni Isaiah na ang Panginoon niyang nakita ay ang Panginoon ng lahat ng kapangyarihan. Ang Panginoon na kanyang nakita ay Panginoon ng lahat ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan na ating nakikita sa ating mundo, yan ay kapangyarihan na bigay ng Panginoon. Siya ang naghahari. Lahat ng kapangyarihan na ating nakikita, kapangyarihan ng hari, kapangyarihan ng presidente, lahat ng kapangyarihan na yan ay maging kapangyarihan ng mga diablo, yan ay mga kapangyarihang pinamamahalaan at nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Lahat ng kapangyarihan na nasa langit at nasa lupa ay nasa ilalim ng soberanong pamamahala ng Panginoon. Yan ang ating
Panginoon. Ganun siya kaluwalhati. Yan ang kaluwalhatiang ipinapakita sa atin ng Panginoon. At sana'y nakikita nyo ngayon ang kaluwalhatian na ito. Ang inyong hari, ang ating hari, pinamamahalaan niya ang lahat ng kapangyarihan. Walang kapangyarihan na lalampas sa Kanya. Walang kapangyarihan na papantay sa Kanya. Walang ibang mamamahala. Walang may kakayahan na pamahalaan ng lahat. Ang tanging may hawak ng lahat ng ito ay ang ating Panginoon. At sa Kanyang pangalan, the Lord of Hosts, ipinapakita ng Panginoon kung sino siya sa atin. Siya ang Diyos na nagahari, siya ang Diyos na may hawak ng lahat, siya ang Panginoon na namamahala ng lahat, siya ang Panginoon na nagsusustina ng lahat, nagtutustos sa lahat, siya ang Panginoon na may hawak ng iyong hininga sa mga oras na ito, siya ang Panginoon na walang bagay na maaring mangyari na labas sa Kanyang pamamahala. Lahat ng ito ay nasa Kanya. Ganang kaluwalhati ang ating Panginoon, ganan siya kadakila. Siya ay nakaupo sa tronong mataas at matayog ng ibig sabihin, ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pamamahala ay hindi maaaring pantayan. At kung ito'y iyong naunawaan, ikaw ba'y mangangamba pa? Tingnan mo gaano kataas, tingnan mo ang kaluwalhatian ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, meron ba akong pinakitang larawan sa inyo ng Panginoon? Wala. May nakita ba kayong, may ginawa ba akong illustration para at least maging vivid yung glory ng Panginoon sa inyo? Wala. Pero nakikita nyo ngayon ang kaluwalhatian ng Panginoon, tama? Anong ginamit ko? Pangangaral ng salita ng Panginoon. The window now is open. Walang larawan, pero namamangha at nakikita at namamasdan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi ko nakita kung paano namamahala ang Panginoon, pero alam kong namamahala at nakikita ko ang Diyos ang namamahala. Hindi ko nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, pero alam ko at nakikita ko, it may sound contradicting, pero hindi natin nakikitang literal, pero dahil sa pangangaral ng Panginoon, ng salita ng Panginoon, nakikita natin ang kaluwalhatian ngayon ng ating Panginoon. That's the window. Yan yung bintana na tinutukoy ko po kanina. Dito ako magtatapos. Maaring kilala po ninyo ang isang mahusay na babaeng manunulat noong 18th century nang sumulat ng halos humigit kumulang 8,000 himno, dagdag pa ang kanyang mga poem. Ito po ay si Fanny Crosby. Tingnan niyo ang kanyang mga awit. To God be the glory, praise Him, praise Him. Siyasatin ninyo ang kanyang mga liriko ng kanyang mga himno. Every hymn na kanyang ginawa, it reveals the glory of God. At ako'y namamangha, ginawa ko po ito. May mga awit siya na tiningnan ko noon. Sabi ko, ang gaganda ng kanyang mga awit. It reveals God. It glorifies God. It reveals the beauty and glory of Christ, the mediator. It reveals the power and glory of the Spirit. It reveals the love of the Father. Lahat ay nakikita ko sa kanyang himno. Ngunit ang author ng himnong ito ay bulag. Wala siyang nakita. Paano niya nakita ang kaluwalhatian ng Panginoon? By hearing the preaching of the Word. Kahit sa bulag, ang bintanang ito ay bukas at makikita dahil ganun kamakapangyarihan ng pangangaral. Hindi natin kailangan kainggitan si Isaiah. Dahil every preaching, in every event of preaching, the window is open. Behold and gaze upon the glory of your God. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming Ama sa umagang ito. Sa umagang ito, O Diyos, ay dalhin mo po kami sa tunay na pagpapakababa dahil we experience, we have seen your glory. At nawa po, ang maging effect nito sa amin is humility. Ang maging effect nito sa amin is repentance. Ang maging effect nito sa amin is faithfulness, love. Na the more na nakikita namin how glorious you are, the more na makakaramdam kami, Panginoon, ng pagpapakababa at lalo ka naming matututunang ibigin.
Kaya sa umaga pong ito, aming Ama, nagpapasalamat kami that you have given us the privilege. You made us able to see and gaze upon your glory. Maraming pong salamat, o aming Ama, sa oras na ito. At nawa po kasangkapanin ninyo ang mensaheng ito upang maging kalakasan ng aming mga kapatid dito po sa PRBC. Kayo po ang maluwalhati. Kayo po ang may taas at may tangal sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.